Samantala, nasa linya po natin si Ginoong Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTO-DAP. Hinga natin sila ng reaksyon tungkol dito sa nakaambang taas presyo sa Tuesday yan usually sa mga produktong petrolyo. Ayan, may plano po ba kayong, ano po ang plano ninyo dito? Ano? Gusto nyo po bang humingi ng dagdag pasahe dahil hindi lang ito yung malaking taas presyo, Sir Boy? Ma'am Boy, welcome po sa programa. Good morning po. Hi, good morning po Ma'am Cathy at saka Sir Emil, ang action man po ng DCWB at sa inyo pong taga-subaybay. Doon po sa inyong tanong, Ma'am Cathy, Sir Emil, ay actually po may nakabinbin po kaming petisyon ang tagal-tagal na po, siguro magdadalawang taon na Hindi nga po na-approvean Ngayon, kung magpapile po uli kami, ay baka po magkaroon ng conflict. Kaya ang gagawin po namin, pupunta po kami sa LTFRB, ipapollow up na lang namin po yung amin pong ipinail nung nakaraan na sana po ma-approve na dahil unang-una po ay sobra nga pong itinataas para lang po tayong ginagawa laruan at itong mga oil companies na to ang bilis po nilang magtaas pero pagka nagbaba kakarimpot naman po. Niloloko sa akin po, sa pananaw ko po, parang niloloko na lang po nila kami rito sa nangyayari na to. Actually po hindi lang kami masyadong makakibo, Ma'am Cathy at Sir Emil, dahil po ang tinitingnan po namin dito yung mga mananakay. Naawa po kami sa mananakay. Pero sa ngayon po itong sobrang pagtaas, kailangan na po kumilos kami. Or sasabihin na naman po nila, magbibigay na naman ng fuel subsidy na kung saan hindi naman po lahat nakakatanggap. Sir Boy, ito pong nakabimbing petition nyo para sa pagtaas ng pasahe. Magkano po ito? Actually po, ang pagkakaalam ko dyan, 15 15 pesos, 15 minimum pesos fare. yung per 4 kilometers 15 pesos, okay. Tapos meron po kami succeeding, hindi ko na po matandaan. Sa tagal-tagal na po nung pagpapile namin, hindi ko na po masyadong matanda. Nahanapin ko po doon sa namin. Kasi po, yun nga po ang isang problema namin. Itong deregulation law na to, Ma'am Cathy, Sir Emil, itong deregulation ito na to, hindi namin maintindihan yung deregulation law na to, na parang ginagawa lang laruan ng ginagawa lang laruan, pati po yung mga transport sector, talaga nahihirapan po kami. Opo. Kuya Boy, given, tayo napakatindi ng traffic, tapos meron pang ganyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, isama mo na yung modernization law. Magkano na lang ho ba na iuwi ng mga tsuper ng jeep ngayong mga panahon na ito? Sa panahon po ngayon, talaga pong hirap na yung ating mga katsuperan. Ako, baka sa tingin ko po, mga 300 or 400 na lang na iuwi ng mga katsuperan natin. Lalo po yung maliliit na rota. Ilang oras po yun ang biyahe po? Naku, sagad na po yan. Baka mga 16 hours po yan. Pambira, 16 oras, Cathy San Gabriel? Tapos 300. 300 hanggang 400 piso lang may uwi. Oo. Kung ito pong 15 pesos na hirit nyo po na dagdag pasahin, minimum fare na 15 pesos, ay maipatutupad. Taas po ng taas. Katulad na lang nitong sa Tuesday, ang sabi ay 2 piso po mahigit sa diesel. Diesel, sapat po ba ito? Kung titignan po natin, hindi sapat. Baka po ang gawin namin, mag-amenda kami pagka ganyan ang pagtataas. Kasi ang hirap din, Ma'am Cathy, tsaka Sir Emily. Opo. Kung sasabihin mo nga, tama po naman kayo yung pagtataas. Kung 15 po, tapos tataas pa ng tataas, ilang pagtataas pa yung mangyayari, wala rin po mangyayari. Sayang lang po yung petisyon namin. Ngayon, ang gagawin na naman, baka siguro po, ang tingin ko dyan, makipag-unayan kami sa chairman ng LTFRB, sabihin na naman nila, magbibigay na naman ng fuel subsidy. Ngayon, kung sa akin po, wala namang problema magbigay sila ng fuel subsidy. Sana po lahat naman nila. Ibig po sabihin, bakit po yung iba hindi nakatatanggap, Sir Boy? Nako, ang problema po natin dito, yung land bank Dinadaan ulit sa ATM yan, Kuya Boy? Ganun ba? Opo. Ganun naman talaga yan, Sir Emil. Ang mangyayari po dyan, sabihin fuel subsidy, padadaanin ka na naman sa land bank, tapos kung ano na naman ang hahanapin ng land bank. At kaya
kami po ay nahihirapan diyan dahil unang-una hindi naman po minsan yung mga iba sa mga operator naman po yan Minsan mga operator hindi naman po sa lahat ng operator yung iba naman din naman nila binibigay sa driver Sir Emil Opo. Dapat po talaga gumawa talaga ng isang mechanism na kung saan talaga mapupunta sa driver. Opo, diretso. Wala na ibang daraanan. Opo, diretso po. Opo. So lumalabas po dun sa mga sinabi nyo, hindi sagot yung fuel subsidy dun sa pagtataas po ng mga produktong petrolyo, Sir Boy? May konti pong pakinabang. Konting-konti lang pong pakinabang yan dahil pagkatapos, halimbawa po, magbigay na naman sila ng minsan, kano lang naman ang binibigay nila sa fuel subsidy. Pagkatapos po nun, di wala na. Magkano Kuya Boy ang natatanggap nyo sa fuel subsidy? Kung diretso makakarating sa kamay ng tsuper po? Hindi ko na po matandaan kasi nung nakaraan po, marami nang nagreklamo mga driver sa akin na hindi sila nakakuha na pinupuntahan kong LT Parby, tapos sasabihin nila, okay na sa land bank, pero pagdating sa land bank, hindi naman nakakakuha. Okay, so sa tingin niyo po talaga ang sagot yung pag-amyenda ng oil deregulation law, ano po? Yun ang palagi nilang nababanggit Kaboy, yung grupo ninyo, Opo, sa akin po yun talaga, pag-aralan din po yung yung pag-aralan na po ng mga magagaling nating mga mambabatas, mag-i-eleksyon na naman Oho. Kaya lang po, parang ang tingin ko po dyan Sir Emil, parang pagka nababanggit, lalo po yung kayo po, nag-i-interview ng pero laging po sinasabi nila, parang wala raw magagawa, parang nakakadismaya kasi madalas po ako halos araw-araw po, nanonood ako doon sa yung ikaw na ba? Napakagaling nyo po. Napakagaling nyo po, sir. Tuwing umaga, sina Joyce Lago ang tumitira nun. Si Melo, Joel at si Weng, ano po? Tsaka Joyce Lago ang. Opo. Okay, Opo, yun nga po. Okay. Sana nga, suriin natin lahat, tayong lahat, mga kapuso, yung mga plataforma ng mga kandidato. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa oras. May monitor ho namin ito para ho sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong dalawa. Have a blessed weekend, Kuya Boy. Atin po nakapanayam, Ginoong Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, o AltoDAP. Ang hilingan, walang pinoprotektahan.